Magandang araw mga kabataan, mga OFW at lahat ng patriotiko nating kababayan. Welcome back to the channel kung saan hindi tayo natatakot magsalita ng katotohanan. Ngayon, pag-uusapan natin yung viral na claim, ex-Kong Barbers, takot na takot. Nanginginig kay VP Sara Duterte, pagbabalik ng kamay na bakal. Oo mga kaibigan mukhang tama ang chismis. Si dating Congressman Robert Ace Barbers, yung dating matapang na nagsasalita laban sa droga at krimen, ngayon parang natatakot na sa multo ng Duterte legacy. Bakit? Dahil alam niyang si VP Sara ang susunod na magdadala ng hustisya na walang kinikilingan, walang palakasan, walang padrino, puro kamay na bakal. Today, ilang mga minuto of pure facts, analysis at konting witty shade para magising ang diwa ninyo. Sit back, grab your coffee or tuyo with rice for real OFWs at let's dive in. Una, kilalanin natin ang bida ng drama na ito. Si Robert Ace Barbers, dating congressman ng Surigao del Norte. Kilala siya noon bilang isa sa mga hardliner laban sa illegal drugs. Pero noong 2025, isa siya sa mga nag-sign ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Imaginin mo, isang Mindanawan mula sa rehiyon mismo ng Dutertes sumali sa kampo ng gustong alisin si Sara sa pwesto dahil sa confidential funds, alleged threats at iba pa. Pero after the midterms nang magsalita siya, parang nagbabago na ang tono. Sabi niya, misleading daw na sinisisi ang impeachment sa loss ng ilang kandidato. Pero bakit biglang defensive? Parang yung ex na sinabi, I'm over you, pero stock pa rin sa SOCMED. Takot na baka bumalik ang ex, ang Iron Hand at mabisto ang lahat. Noong February 2025, sumali si Barber sa 215 plus na congressmen na nag-impeach kay Sara. Pero ang Supreme Court mismo nag-dismiss ng una dahil unconstitutional. Tapos paulit-ulit na complaints, pang-3, pang-4, pero si Sara matatag pa rin. Walang takot mga kaibigan. Ngayon, bakit natin sinasabing nanginginig siya? Tingnan natin ang konteksto. VP Sara declared her 2028 presidential bid amid fresh impeachments. Sabi ng kanyang camp, handa siyang harapin ang lahat. Pero yung mga tulad ni Barbers, mukhang nag-aalala na baka bumalik ang estilo ng dating Pangulo, yung kamay na bakal na nagpapababa ng crime rate sa Davao at sa buong bansa. Sa politika, ang takot ay hindi sa tao mismo, kundi sa accountability. Si Sara represents discipline, direct action at walang paligoy-ligoy. Kung bumalik yon, baka mabisto ang mga naglipat ng kampo para sa power o pera. Si Barbers noon, walang takot. Ngayon, parang nagsasabing, uy, wag nyo ako isali sa impeachment aftermath, Nanginginig ba talaga? O baka natatakot lang siyang maging irrelevant kapag nanalo si Sara. Base sa records, 81% ng Mindanao congressmen na sumali sa impeachment kay Sara nanalo pa rin sa re-election. Pero bakit defensive pa rin? Dahil alam nila ang boto ng bayan ay hindi static. Kapag bumalik ang Duterte strength, baka magbago ang lahat. Mga kababayan, sa mundo kung saan ng kasinungalingan ay nangingibabaw ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Bakit natin sinusuportahan si VP Sara? Dahil siya ang representation ng tapang na kailangan ng Pilipinas ngayon. Nakalagtas siya sa multiple impeachment attempts dahil sa strong evidence, defense at SC rulings. Parang si Wonder Woman, paulit-ulit na binabato ng bullets, impeachments, pero balik pa rin with shield ng katotohanan.
Ang mga akusasyon, confidential funds, misuse, threats, ay pinapakita bilang political harassment habang yung iba tahimik sa korupsyon sa ibang opisina. Selective justice ba ito? Para sa mga kabataan, kayo ang future. Gusto nyo ba ng leader na puro salita o yung may aksyon tulad ng ginagawa sa Davao? Si Sarah, mga kaibigan, promises that with modern twists para sa digital age. Para sa mga OFWs, kayo ang backbone ng economy. Si Sarah gets it. She fights for overseas rights, better jobs, at protection from abuse. Anong ibig sabihin ng pagbabalik ng kamay na bakal? Hindi violence, kundi decisive leadership. No tolerance for corruption, drugs, crime. Sa panahon ni PRRD, bumaba ang krimen. Si Sarah ready to continue that legacy, pero with more transparency at youth involvement. Kung takot ka sa ganun, baka ikaw yung may tinatago. Bakit hindi mo suportahan ang hustisya para sa lahat? Mga kabataan, mga OFW, hold on tight. May fresh update tayo na nagpapatibay sa thesis natin. Si ex-Kong Barbers at mga katulad niya ay talagang nanginginig sa pagbabalik ng kamay na bakal. Si VP Sara mismo nag-declare, I'm Sara Duterte. I'm running for president in the Philippines. Grabe, diretso, walang paligoy-ligoy. Kasabay nito, fourth impeachment complaint na naman ang isinampa. Pero timing ba ito o baka diversion tactic ng mga kalaban para takpan ang katotohanan na si Sara ang frontrunner para sa 2028? Ang early announcement ay strategic masterstroke sa politika kapag alam mong may lakas ang suporta mo tulad ng DDS base, Mindanao loyalty at ngayon pati Senador Bongo na sumusuporta publicly. Ikaw ang nagsiset ng agenda. Sabi ni Sara sa interview, may nirecruit na siyang running mate noong last year pa. Hindi pa niya binabanggit para protektahan ang tao. Mysterious, powerful move, parang chess. Parang chess queen, gambit mga kaibigan. Inaagaw niya ang initiative bago pa magalit ang kalaban. Si Barbers noon, impeachment is the voice of the people. Pero ngayon, pagkatapos ng 2025 midterms, kung saan nanalo pa rin karamihan sa impeached signatories sa Mindanao, 81% daw sabi niya, bakit parang defensive pa rin ang tono? Kasi alam nila kapag bumalik si Sara sa pwesto na may full mandate, walang lusot ang mga political turncoats. Accountability na talaga. Kamay na bakal style, pero with transparency at modern governance para sa digital generation. Para sa inyo mga kabataan, imagine niyo 2028, leader na hindi puro photo ops, kundi may proven track record sa disiplina, Davao Days, tapang laban sa korupsyon at actual case sa education, jobs at future nyo. Si Sara gets the youth vibe, tech-savvy, direct at hindi natatakot magsalita kahit sa gitna ng pressure. Para sa mga OFWs, kayo nagpapandar sa ekonomiya natin. Si Sara, she knows your struggles. Better OWA protections, anti-trafficking, at diaspora voting reforms. Sa kanyang announcement, binanggit niya ang kapakanan ng bawat Pilipino, including those abroad. Hindi lang salita, aksyon, ang promise niya. Critic kay Barbers at mga iba pa. Kung people's decision daw ang impeachment noon, bakit ngayon na may fresh complaint, parang tahimik o defensive? Mukhang natatakot na baka maging irrelevant sila kapag nanalo si Sara. Nanginginig ba? O baka natatakot lang silang mabisto ang mga motibo nila, power, alliances, or worse? Supreme Court noon nag-dismiss ng una dahil unconstitutional. Paulit-ulit na attempts. Pero si Sara, laging matatag. Nakatayo pa rin. Ngayon, fourth complaint, pero announcement niya ang nag-dominate sa headlines. Power move. Mga kababayan, panahon na para maging vigilant. Suportahan ang katotohanan, hindi ang propaganda. Kung naniniwala kayo sa pagbabago na may tapang at hustisya, si VP Sara ang sagot. Share this video. Comment your thoughts. Excited ba kayo sa 2028 Sara presidency? O takot din ba kayo sa kamay na bakal? Biro,
Biro alam natin na kailangan natin yon para sa bayan. Ngayon, bago tayo magtapos, mga kababayan, ang laban para sa katotohanan ay hindi madali. Pero kasama niyo ako, hindi tayo titigil. Si VP Sara Duterte represents hope for a stronger Philippines. Si Barbers mukhang nanginginig na sa takot sa comeback. What do you think? Takot ba talaga si Barbers or baka strategy lang? Like, share, subscribe, at join the membership. Salamat sa panonood. God bless the Philippines. See you in the next one. Mabuhay ang Pilipinas.